Okay po mga kapatid, magandang gabi po muli sa inyo. At tayo po ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito ay may pamagat po na a leader of faith, na meron po tayong text na matatagpuan po sa Romans chapter 10 verse 17. At ganito po ang sinasabi rito. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So ngayon po sa atin pong pag-aaralan, yun pong text natin na hearing and by the hearing by the word of God, na ito po ay meron po na kalakip na know the word of God. So paano po natin malalaman yung salita ng Diyos? Ita-translate po natin ito as ear, no? So ngayon, para po kasi ito ay maunawaan natin, kailangan nating babasahin. Para po ito ay patuloy nating marinig based po doon sa ating pinag-aaralan na Romans chapter 10 verse 17, na doon po nabibuild o doon ipinapanganak yung tinatawag na pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig. Based po doon sa atin pong Hebrews chapter 11, yun po ay napakahaba na chapter. At muli, yun po ay inisa-isa noong author. Pero hindi po natin iisa-isahin yun. Ito po ay sinamarize ko na lamang na the Bible consistently present an exceeding abundant above and beyond God who consistently works in and through His people in extraordinary ways. Ibig sabihin, kaya po yung mga nauna po na mga propeta, lingkod ng Panginoon, kaya po sila nakapag-operate sa extraordinary sapagkat sa pamamagitan po ng kanilang pananampalataya o yung consistent na kanilang pakikipag-usap sa Diyos. Kaya po ito nila nagawa. So ngayon po, sa ating modern na panahon na kung saan minsan ay sa sobrang high-tech, minsan hindi na natin binabasa, pinapakinggan na lang. O di kaya naman ay ginagawa na lang natin itong pampatulog, no? So para po ito ay magamit natin, katulad po noong mga naunang propeta o lingkod ng Diyos, no, na kung saan ang gusto po ng Panginoon ay magawa niya yung mga bagay na gusto niyang gawin na i-impart niya sa tao. So tayo naman ay hindi natin kayang gawin yung mga extraordinary na dapat natin gawin kung hindi dapat kasama tayo ng Diyos o di kaya naman instrumento tayo ng Diyos, na kung saan ito po yung mga bagay na dapat nating gawin, no? Ang isa pa po na topic natin pag-aaralan ay patungkol po dito sa Mark chapter 5 verse 25 to 34. Na ito po ay patungkol doon sa babae na 12 na siyang taon na dinudugo. Hindi na po natin babasahin kasi ibinigay ko na po ito para ibig sabihin basahin na po 'yon. So ngayon hindi na po natin ito babasahin, kung hindi magdidire-diretso na po tayo. So itong babaeng ito ay Jewish at alam niya yung tradisyon o yung kultura na kung saan kapag ka ikaw ay o yung tinatawag na menstrual period ng mga babae, consider na sila ay madumi. Okay? So ibig sabihin, hindi niya nagagawa yung mga bagay na dapat niyang gawin kasi kailangan niyang i-isolate o hindi siya nakikihalubilo kasi nga consider siya na madumi. At sa ngayon, base po dito sa Mark chapter 5 verse 25 to 34, itong babaeng ito ay naglalakad siya. No? At malaki na rin yung kanyang nagastos at nahihirapan na siya. So ngayon,
sa pamamagitan ng kanyang pakikinig, narinig niya na nagkakagulo. At tinanong niya, kung ito po yung parang paraphrase, at tinanong niya, bakit nagkakagulo? Anong meron? No, may nagsabi sa kanya, si Jesus Christ. Yun ang sabi niya. Sino ba yun? No? Ba hindi mo ba alam? Si Jesus Christ, sabi niya ganon, nung paraphrase po, sabi niya ganon, siya yung nagpapagaling. Sa kanyang salita, ang panahon o ang sama ng panahon nagiging kalmado. Yung bulag nakakakita. Yung pipi nakakapagsalita. Yung bingi nakakarinig. So magmula nung narinig niya ito, yung pananampalataya ay ipinanganak sa kanya. At ang sabi niya, 12 taon na ako na naghihirap sa sakit na ito. Itong tao na ito na sinasabi niyang ganon, ito ang kailangan ko. So ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagdinig niya, ipinanganak yung kanyang pananampalataya. Narinig niya na yung Jesus na nadadaan, nakakapagpagaling siya ng bulag. Na ibig sabihin, na ibabalik yung paningin. Na ibabalik yung pandinig. Yung pipi. At nakakapagpagaling ng paralitiko, nakakapagpalakad. So magmula noon, bumalik, ibig sabihin, ipinanganak yung pananampalataya. Sabi niya, siya ang kailangan ko. Siya ang makapagbibigay nito. So ibig sabihin, nung narinig niya, na-develop ngayon yung kanyang pananampalataya. Pangalawa, sabi niyang ganun, he was the promised Messiah. Kasi noong panahon po noon, alam nila yan na may darating na Messiah. Hindi lamang nila alam kung kailan at kung sino. Pero alam nila yan, lahat po ng mga Hudyo, kasi kinukwento nila yan. No? He has the authority. So yun po yung narinig noong babae. Kaya nung narinig niya ito, yung pananampalataya, ipinanganak sa kanya. Then number 2, visualizing the miracle. Ito po yung pangalawa. So eyes. No, ibig sabihin, ito po ay spiritual eyes, yung visualizing. So ibig sabihin, nung na-visualize niya ito, nung ipinanganak yung pananampalataya sa kanya, hindi pa man niya natatanggap yung kagalingan na para sa kanya, nabivisualize na niya, gagaling ako. Ito yung mangyayari sa akin. Ibig sabihin, letter A, na-painting na niya yung clear and detailed picture in her mind, na kung saan nakita na niya sa kanyang na ito yung mangyayari sa akin at unti-unti akong gagaling, hihinto yung pagdurugo. Sabi niya ganon. No, na-picture niya na sa kanyang sarili na ito yung mangyayari sa kanya. At dito, sa makikita natin sa kanya na kung saan kahit ito ay napakaraming tao at siya'y babae, mahihirapan siya kasi kung makikipagsiksikan siya doon, hindi siya po pwede kasi mahina yung babae, hindi siya kasing lakas ng lalaki na pwede siyang pumersa doon. So ngayon, kailangan niya na makalapit doon sa nagbibigay ng kagalingan. So ibig sabihin, kailangan niya ng God intervention. Paano ito mangyayari? Kailangan may gawin ako. No? Ibig sabihin, napipicture niya na. Hindi pa man siya nakakalapit o wala pa man siyang ginagawa. No? Itong babaeng ito, pumasok siya doon sa tinatawag na vision and dreams. So, ibig sabihin, yung vision and dreams dito ay nakikita na niya at sabihin, napapangarap niya na kung ano yung mangyayari sa kanya. Then, pangatlo po is confess the miracle. Mouth. So, ibig sabihin,
kailangan confess the miracle mouth. It is with your mouth that you profess your acts in accordance with the word. So ibig sabihin, kung ano ba yung sinasabi o ano ba yung will ng Lord, so ito yung mga dapat mong banggitin. Ito yung mga prophetic word na sinasabi na kung saan ito yung kinakailangan mangyari. So ngayon, nung siya ay binivisualize niya, pero kailangang may mangyari. Papaano ito mangyayari? So ngayon, na-visualize na kailangan kahit man lang dulo ng kanyang laylayan, mahipo ko. Ngayon, tingnan natin ha. Nung una, ipinanganak yung pananampalataya. Pangalawa, yung tinatawag na yung eyes. Okay? So, ibig sabihin, nakita niya. Ibig sabihin, naumpisahan niya ng na dream o ibig sabihin nakita na niya, no? Tapos pangalawa, kailangan niyang i-confess. Pero bago ito, meron muna siyang gawin. Kailangan may gagawin siya. So paano ko ito mangyayari sa akin itong mga bagay na dapat kong gawin para makita ko yung kalalagayan. Now, tingnan po natin si blind Bartimaeus. Si blind Bartimaeus, naririnig niya, ibig sabihin bulag nga siya sabihin hindi niya nakita ang Panginoon pero narinig niya. Kung ano yung narinig ng babae, yung din ang narinig ni blind Bartimaeus sa Mark po yan. Na kung saan narinig niya na itong ang Panginoon nagpapabalik siya ng, ibig sabihin nire-restore niya yung paningin, hindi po niya nakita. Pero na-build yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng mga bagay na naririnig niya. Kaya si blind Bartimaeus, nung dumaan sa kanya, tinanong niya kung sino yon at nalaman niyang ang Panginoong Hesus. Kaya ang sabi niya, Jesus, son of David, sabi niyang ganon. Na kahit na pinagbabawalan siya, hindi nilakasan niya pa. Kasi bago pa man yun, naririnig niya na yung pangalan ng Panginoon o yung piniperform ng Panginoon na ito yung taong makakagaling. So ibig sabihin, katulad din siya ng babae na ipinanganak na rin yung pananampalataya. Ang kailangan na lamang i-confess niya by his mouth. Kaya nga, nung na-encounter niya yung Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Ang sabi niya, gusto kong makakita. No? So, ngayon po, itong babae na ito, inisip niya kung paano magkakaroon ng katugunan yung kanyang pangarap, yung kanyang pangitain. Kasi kailangan niya magkaroon ng encounter doon sa magbibigay ng miracle. Kaya sabi ko nga, nakikinig ako, siguro sinisilip niya kung saan yung para yung pagkakataon niya para ma-reach niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. So ngayon nakita na niya kung papaano at papaano yung gagawin niya, kung saan siya pupunta para makasingit siya, no? Then kailangan ng perseverance. Yung perseverance ay iaano ko siya as a run. Ibig sabihin, para mangyari, ipinanganak yung pananampalataya. Pagkatapos, kailangan nating merong gawin. No? So, ibig sabihin yung perseverance, then run. Ibig sabihin, kailangan mong lumakad papalapit doon sa magbibigay ng kagalingan. Ibig sabihin, kahit na anong paraan, kaya nga, si Bartimaeus, na encounter niya, ito namang babae, ang nasa isip naman niya, kahit hindi niya ma-encounter, ibig sabihin na ma-encounter, yung makausap. No? Pero, sabi niya, kahit man lang yung laylayan. So, ibig sabihin, yung perseverance, run. Gumawa siya ng paraan
kung papaano niya makakamtan itong tinatawag na kagalingan. So magmula doon sa kanyang kalalagayan, lumakad siya. Inikutan niya, ito po ay para sa akin lamang, no? Ibig sabihin, gumawa siya ng paraan para malapitan niya. At noong nahawakan niya yung laylayan noong babae ng Panginoon, no? Kaya doon sa letter A, looking not at the obstacles instead of in faith. Ibig sabihin, hindi ganon kadali para makalapit sa Panginoon dahil sa dami ng tao. Pero hindi niya tiningnan yung obstacles o yung makakapag ibig sabihin yung isang bagay na para hindi niya makuha o hindi mangyari sa kanya yung kanyang gusto. Kaya yung act of faith niya hiran o ibig sabihin gumawa siya ng paraan hanggang sa yung laylayan ng Panginoon nahawakan niya. At noong nahawakan niya yung laylayan ng Panginoon, hindi man siya dumikit sa katawan ng Panginoon pero naramdaman ng Panginoon. Nagkaroon siya ng personal encounter sapagkat ang sabi ng Panginoon, sino yung humawak sa akin? Sabi ng mga alagad niya, marami pong tao dito, Panginoon, lahat po. Hindi, sabi niya. Bakit? Ibig sabihin, dahil doon sa pananampalataya ng babaeng ito na sa kanyang paghawak, ay nagkaroon siya ng tinatawag na personal encounter. Dahil doon sa pananampalataya na ginawa ng babaeng ito, nakatawag siya ng pansin. Ibig sabihin, naramdaman siya. Naramdaman ng Panginoon. Sabi ng ganun, mayroong power na release. Yun ang sabi ng Panginoon doon. At lahat walang umaamin hanggang sa sinabi ng babae na, ako po. Sabi ng Panginoon sa kanya, your faith has made you well. Yun ang sabi niya. Ngayon po, dito po sa ating conclusion, ganito po. Minsan, tayo po, trumabaho na tayo ng trumabaho. Kasi ang akala natin, yung paglilingkod, kailangan natin ng matinding trabaho para mayroong matinding result. But sometimes, pag nagtatrabaho tayo na wala po itong mga pamamaraan na napag-aralan natin, hindi tayo marunong makinig sa Panginoon o hindi tayo nakikinig, basta yung lakas lang natin at saka yung ating personal na kakayahan, yun ang ginagawa natin. Hindi tayo nagbi-visualize o hindi tayo nangangarap. Ibig sabihin, basta ang iniisip lang natin, hindi, ganito gagawin natin, ganito gagawin natin. Ibig sabihin, hindi muna tayo nagbi-visualize. Ano ba yung mga bagay na kailangan kong ipinta sa aking pangitain? Kasi tandaan po natin, ang isang building, hindi po yan basta itinayo dyan. Meron pong tinatawag na perspective, meron pong tinatawag na yung mga design nito para makita mo siya at magawa mo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Pangatlo, dapat i-confess mo yung prophetic word na ibig sabihin na dapat mong gawin. No, dapat matuto po tayo na maghintay ano yung prospect mong lugar, saan yan, hindi mo dapat yan po pwede na puntahan mo kaagad. Kasi hindi mo alam yung mga stronghold na nandiyan. Baka mamaya, pagpunta mo dyan, ikaw lang ang bugbog. Diba? Parang gera. Yung gera, i-spy mo na yung lugar, ano yung mga kakayahan noong kaaway na nandiyan. Pagkatapos, ibobombard mo na siya. At pagkatapos ng bombardment, yung pagbobomba dyan,
So ngayon, yung mga tao na ngayon ang pupunta, titingnan kung ano yung kung meron pa ba natitirang mga soldier dyan o wala na. Tapos, kailangan natin ng perseverance. Ibig sabihin, kailangan nating kumilos. No? Kaya, dito nga, meron na tayong nakikita na mga malalaking iglesia. Meron na tayong naririnig na yung kanilang pamamaraan at kung gaano yung kanilang perseverance na alagaan itong mga kaluluwa na ito. Pero minsan, ang ginagawa natin, hindi siguro kami talagang pangmaliitan lang kami. Mga pang-siyam, pang-sampo. Siguro marami na sa amin yung mga 20 hanggang 30. Siguro po mga ganun. Pangmaliitan lang kami. Pero tandaan po natin na ang ibinilin po sa atin ng Panginoon is sa Matthew chapter 28, go and make disciple of all nation. Ibig sabihin, pag sinabi pong nation, malakihan yan, hindi po tayo pang maliitan. Hindi tayo pang bahay lang, hindi tayo pang barangay lang. Pero mag-uumpisa po tayo sa malaki, pero hindi po tayo hihinto doon sa malaki na lang. Pag sinabi po ng Panginoon, go and make disciple of all nation, yun po pa lamang yung initial na gagawin. Kailangan, kung ang chief commander natin ay ang Panginoon, dapat nakikinig tayo sa Kanya. Dapat, kung ano man yung mga sinasabi niya na napapakinggan natin, at sinasabi niya na i-extend mo yung tent mo at i-conquer mo yan. So ibig sabihin, hindi pa man nangyayari, dinidetail mo na siya sa iyong pangarap. Ito, i-conquer ito. Tapos, yung mga gagawin mo, ibinigay na ng Panginoon yung mga gagawin eh. Kaya nga, mga kapatid, kung kamanggagawa, minsan, kapag nagtatrabaho tayo na hindi kasama ang Panginoon, mahirapan tayo. Pag nagtatrabaho tayo na yung leader, let's say si pastor, si associate pastor, at yung mga leaders niya, ay hindi po iisa ang vision, wala pong pupuntahan yan. Kailangan, kung ano po yung vision ni pastor, dapat lahat po doon nakatingin para hindi po mahirapan yung bumubuhat. Ibig sabihin, pag po tayo ay sabay-sabay na lumakad sa iisang daan at sa iisang patutunguhan, makakarating po tayo nang hindi tayo nahihirapan. Ang importante po ay meron po tayo nung tinatawag na know the Word of God, visualize the miracle, confess the miracle, and perseverance. Bakit po? Kasi yung pong run dito, yan po yung nagsisimbolize na yung mga kapatid na na-evangelize, na nakakilala, yan po ang medyo mahaba. Kaya run na may perseverance, kasi yan po yung mahaba na sila po ay i-consolidate at iti-train. Yan po kasi yung mahaba. Pero pag po naman yan ay na-train sa atin pong ginagawa, then makikita po natin yung vision natin na nagkakaroon na ng tinatawag na goal. Ibig sabihin, unti-unti na nating na-achieve yung goal. Na ano ba yung goal natin is yung i-train sila, i-conquer yung nation.
Kasi ito po yung medyo mahirap at matagal na pag-aaral. Pero po mga kapatid, pag po sila ay na-train at nakuha po nila yung vision ng leader, magiging kasama na po natin sila at magiging mas malaki pa ang susunod na ipagagawa ng Panginoon. No? Muli po, uulitin ko po dito po sa ating topic, yung know the Word of God ay ear, kailangan po tayo makikinig. Yung visualize the miracle, yung eyes, kailangan matuto tayong tingnan o i-paint ng clear vision yung mangyayari. At i-confess yung miracle. Yung mga bagay na dapat na yung ina-expect natin, dapat po i-confess natin itong mga bagay na ito. Then, yung perseverance, run. Kasi ito po yung tinatawag na medyo mahaba na trabaho. Pero kung tayo po ay sabay-sabay nagagawin po yung pinatatrabaho ng Panginoon, meron po tayong pagkakaisa at meron po tayong isang vision na later on itong ginagawa nating ito ay magiging isang malaking nation. Sabay-sabay po na pagpapalain ng Panginoon, ito pong ating ginagawa. So tayo po'y manalangin. Salamat po o Diyos sa muli pinaalala mo sa amin. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po o Diyos sa mga dapat naming gawin na pinagkaloob mo sa amin upang sa ganon ito po ay maituro namin Panginoon upang sa ganon meron po kaming isang tinitingnan na vision upang ito po Panginoon ang aming lakaran. Salamat po o Diyos, purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po, yung iba po ay kung meron po kayong may dadagdag o kung pwede po kayong ay malaya po kayong ibig sabihin mag-speak. Sige po, Pastor Frankie. Salamat po, Pastor Romy. No? Meron po ba na nais magdagdag or mag-comment? Speak up lang po. Good evening po sa lahat. Ano lang, short insight lang to sa napag-usapan natin ngayong gabi. No? So ano lang, to sa main topic natin na faith cometh by hearing and hearing the word of God. No, maganda yung example na nangyari, 'di ba? Sa dalawang tao, illustration, no. Kumbaga yung nangyari doon sa babae at kay blind Bartimaeus, parang illustration siya kung paano mag-work ang faith na napakinggan mo na nag-workout sa'yo. Kung makikita po natin, yung faith cometh by hearing and hearing the word of God, nag-produce ng faith doon sa dalawa, nag-produce ng miracle sa kanilang buhay. At doon din natin makikita how faith with works produces miracle. Di ba sinabi ni James, faith without works is dead. So sa dalawang yun, makikita natin na nag-work ang faith sa kanila kasi may kinilos sila may ginawa sila sa pananampalataya na kanilang narinig. So truly, no, yung sinabi ng Panginoon, kung babalikan pa rin natin yung previous na mga aralin natin, yung faith na sinlaki ng mustard seed ay enough to bring miracle. So talaga na yung salita ng Diyos na pinapanampalatayanan natin ay nagpuproduce talaga siya ng miracle sa buhay natin. At sabi nga, ang the best illustration pa rin na miracle natin ay yung binagong buhay natin sa Panginoon. Kasi lahat naman tayo nakaranas niyan na once we apply or we heard the word of God na produce, na born yung pananampalataya sa atin, at nag-produce ito sa buhay natin ng miracle. Kaya yung nakikita sa atin na pagbabago is the miracle of God
na nangyari nang manampalataya tayo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ganun din sa atin no, bilang manggagawa ng Panginoon. No, if we want to see miracle in our churches, we have to hear the word. No, that produces faith na kinakailangan natin isagawa so that makita natin yung miracle na yun sa bawat simbahan na pinaglilingkuran natin. Yun lang po. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Amen. Salamat po, Pastor Paeng. Meron pa po ba na nais mag-share, magdagdag ng additional insight? So, wala na po ba? Ayan. So, Mag-share lang po ako, Pastor. yeah. Sige po, Pastor Christy. Go ahead po. Yung pong shinare ni Pastor Romy na testimony ko na rin ang po yun sa aming discipleship, mentoring ni Pastor Romy. Kasi po yung shinare po niya tungkol po dun sa babaeng dinudugo. Ayun po ay literal na nangyari sa akin, Pastor. Kaya pag yun po ay pinipreach ko o sinishare ko, talaga pong, kumbaga po ay galing sa tunay na buhay ko. Kasi po yun yung dahilan, ano ba yung tawag doon, ginamit ni Lord para makilala ko po siya. Kaya tama po talaga yung sinasabing faith comes by hearing and hearing the word of God. Kasi that time po talaga, nung mga panahong yun, hopeless po talaga ako kasi dying po ako eh. Nagbi-bleed po ako ng March, April, May, June, July, August, September, October, 8 months po. At tulad nung babae, hindi rin natalab yung mga gamot na iniinom. So that time po ay hopeless kasi kahit anong inumin, wala naman pong parang hindi natalab. Tapos nalalagas yung aking buhok. Kasi po ay nanganak po ako ng parang pangatlo kong anak po yun nangyari. Nanganak po ako ng March. October na po. Nagwi-bleed pa po ako. So nagpupunta po ako sa doktor, minom ako ng mga gamot. Pero wala po. Parang sabi po kasi ay napakabata ko pa daw po kasing nag-asawa. Kasi kinasal po ako ay 15 years old lang ako. So, ano po, parang hopeless na ako, lungkot na ako kasi bagong anak nga po ako, may iwan ko yung aking anak, parang ganun yung tanong ko, sino mag-aalaga sa kanya. Tapos po, dinala ko ng aking asawa sa Puerto Galera para daw po dahil nandun ang trabaho niya para mabantayan po ako. Tas ang request ko po ay every morning pupunta ng dagat para ako po ay yung parang mga nakapapanood sa pelikula na dun sisikatan ng araw or dun lulubugan ng araw, ganun po. Tapos yung lola ko po ay Christian. Pumunta po siya dun sa bahay na aming tinitirahan para po mag-Bible study. May kasama siyang pastor. Pero hindi po para sa amin. Kumbaga po dun sa bahay na aming tinitirhan sa Porto, may tinitirhan po kami. Tapos, yun po ang kanyang pupuntahan. Ngayon, ayaw po nung may bahay. Ako po yung humarap. Tapos nag-Bible study po siya. Kaya nga po yung life verse ko ay Matthew chapter 11 verse 28. Nag-share po yung pastor. Yung sinasabi ni Pastor Romy na nung marinig niya yung
marinig niya na may dumating na dadating ang Panginoon, dadaan ang Panginoon. Parang ganun din yun. Narinig ko may pastor, born again. Alam ko yung mga pastor, pag nag-pray, gumagaling daw yung mga, parang ganun po nung una. Pag nag-pray ka, mga pastor, magaling yung manalangin, gagaling ang may sakit. So, napakinggan ko na yun before. So, ang ginawa ko po, nakinig ako ng kanyang Bible study, nakinig ako ng Word of God. Nung unti-unti na nga po akong nakikinig, kaya totoo talaga po sa pakikinig ay dumarating ang pananampalataya. Unti-unti nagkaroon ako ng pananampalataya hanggang sa yung maliit na pananampalataya, parang pakiramdam ko po ay lumalaki hanggang nung magtapos na po siya ng kanyang sharing ng kanyang pagba-Bible study, sabi niya, gusto mo bang tanggapin ang Panginoon? Sabi niya pong ganun. Siyempre sa akin po na may sakit, ay opo, sabi niya, hindi lang ang Panginoon tagapagligtas, hindi lang siya Panginoon, siya ay manggagamot. Kaya yung parang tanong kay Bartimeo, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Parang gano'n, anong gusto mo ikang gawin sa iyo ng Panginoon? Pero hindi po nila alam na ako'y may sakit. Siguro yung itsura ko, yung panlabas na anyo ko, alam nila na may sakit itong taong ito dahil iba ang kulay, maputla, ganun, mahina. Tas po ay sabi ko, ako po, gusto ko pong tumanggap sa Panginoon. Nung oras na yun na tinanggap ko ang Panginoon, instant po yun. Sabi ko po ay sandali lang po kasi hindi nga po ako komportable. Pupunta muna po ako sa CR. And pagpunta ko po sa CR, hinto po siya. Yung talaga pong wala po siya. Doon po nagsimula na sabi ko sa sarili ko ay maglilingkod ako sa Panginoon. Bagamat kumbaga po ay yung konting pananampalataya pa lang yun na narinig ko, doon po nagsimula hanggang sa yun, inano ko na ang sarili ko na ano man ang mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon ng mga born again. Parang yun po yung ano ko pa nung una, maglilingkod ako sa Diyos ng mga born again dahil ang Diyos ng born again ay nagpapagaling. Hanggang sa umuwi po kami dito. Tapos naghanap po ako dito ng church at hinanap ko yung church na nangangaral nung katulad nung, sabi ko, yung katulad nung pastor na nagpunta po doon. So yun po yung simula. So parang tinestify ko na yung buo. Yun po yung testimony ko. At totoo yung, kaya pag nagngangaral po ako, nagba-Bible study, tapos ang gagamitin ko po ay yung sa babaeng dinudugo. Talaga po, pastor, ay ano, yung, alam niyo yun, yung parang nasasabi mo talaga sa kanya na totoo ang salita ng Panginoon, totoo ang Panginoon, totoong naghihimala ang Panginoon, na mahawakan mo lang ang laylayan na hindi literal, yung parang hawakan mo lang talaga yung napakinggan mong salita ng Panginoon at doon magsisimula ang iyong pananampalataya at makakaranas ka talaga ng himala. Kaya po, yun po, mahaba-haba din po yung share ko. Pero yun po, kaya pag ano po, halimbawa pupunta po kami sa mga may sakit or same na sitwasyon, natetestimony ko po sa kanila, natetestify ko po sa kanila yung ginawa ng Panginoon na sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ay dumarating ang pananampalataya. At pag nagkaroon ka ng pananampalataya, makikita mo kung paano kumilos ang Panginoon. Yun lamang po, Pastor. Pastor Frankie, Amen. Pastor Maraming Frankie, salamat po, Pastor Christy. Sige po, Pastor Romy. may dadagdag lang po ako kasi ito yung hinahanap po kanina, hindi ko makita. Go ahead po, go ahead. Ito po, gusto po kasi ng Panginoon na tayo ay palaging nakikinig sa Kanya. Bakit? Kasi gusto niya na yung kanyang mga salita ay ma-store. Ibig sabihin, mailagay sa atin, ma-store. Dahil pag yung salita ng Panginoon ay na-store niya sa atin, ito yung mag-create ng pananampalataya. At yung pananampalataya na yan yung magbibigay ng shape in our destiny. Ibig sabihin, kung ikaw ay leader ng isang church, siya yung mag-shape ng church at destiny ng church. Siya rin ang mag-create ng desire and the action. Kasi
'di ba? Katulad po nung kaninang pinag-aralan natin, matututo ka na mag-visualize. So mabubuo yung desire. So ngayon yung desire mo, siya yung magiging power factor for you to move. At yung para gawin yung nais ng Panginoon. At isa pa, faith places us in spiritual level that's is so high that we are no longer able to see the obstacles. Ibig sabihin, ito yung maglalagay sa atin sa isang lugar na kung saan hindi mo po problemahin yung obstacle. Ibig sabihin na hindi mo po problemahin is dahil nga doon sa iyong pananampalataya ay parang yung obstacle ay madali mo lang ding mapaglalabanan. Kasi ang obstacle po na sinasabi ko rito ay hindi po yung malayo at hindi po yung malaki. Ito po yung napakalapit lang sa atin. Ang obstacle dito is unang-una yung atin pong katamaran. Hindi siya malayo, malapit tayo mismo, sarili natin, katamaran. Kasi bakit? Sinabi na ng Panginoon, Romy, it's your time na magbasa. Sabi mo mamaya na. Hanggang sa makatulog ka ulit. Di ba? Pagkatapos, yung sasabihin mong wala kang panahon. Ibig sabihin, hindi mo lang nabibigyan o naiaayos yung schedule mo. Yun yun. Okay? Tapos, yung prayer life. That is very important, yung prayer life. Hindi mo maisishape o hindi mo maiaayos yung iyong gagawin. Kasi di ba dapat doon tayo kukuha ng instruction kasi siya yung chief natin eh. Doon tayo kukuha ng instruction. Pag hindi po tayo nakakuha ng instruction, ibig sabihin, wala rin po tayong gagawin. Kasi walang force into action. So yun po mga kapatid. Salamat po. Pastor William, you have anything to say? To add? Actually, yung kasama ko dito si Kuya Danny, no? He's from Orlando, Florida. So nag-meet kami sa airport kahapon umaga to visit a family na yung husband he is ill, meron siyang pancreatic cancer. Kasi yung family members there, it seems parang they are losing hope kasi the body is deteriorating, no? So we decided to come over to help them and to pray and to believe. Sinabi ni Jesus sa Luke chapter 18 that we will not be painting, that we will not be losing hope, but we continue to pray, just like yung widow coming to the judge, no? We've been praying for his healing, for his recovery for like a year, and yet walang nangyayari, no? So but we will not stop because in the Bible there's a lot of suddenlies. So even sa church, yung mga pastors, no, kung you haven't yet seen the growth of the church, just continue. Yun nga, yung ating ginagawang strategy in order to reach yung ating goal. Of course, alam natin na merong vision. We just only stick to that slowly, and later on we can have it. Yan po yun. So kailangan kasi yung perseverance, no? Yung perseverance that will not be losing hope, because our God is greater, is bigger, He is sovereign, He is strong, and He will not give up do sa atin, no? If He will not give up. Ngayon, of course, yung tanong bakit ganong katagal o ganong kakuan, we do not know. God has all the answer, but yung ating role is to continue to believe. So yun po yun. Kaya nga, it's very important, no, yung tulungan to support one another, especially living in these last days. So yung bali,
Ngayon, let's ka na siguro sa prayer, no? Let's close sa prayer, believing the Lord will continue to bless us and cause His face to shine upon us, that His ways may be known upon the earth. Yung pangangaral continuously ng kanyang salita. So, it's really exciting, no, in these last days that we're a part of what God is doing, yung great yung global awakening, yung last revival, wherein kaya nga tayo nagpapagawa ng mga dwelling places, yung mga bahay-sambahan, no, to receive these people that will come to Jesus later. So let us pray. Salamat muli, Panginoon, for the time you have given to your servants na ma-equip, ma-refresh, at patuloy na ma-remind regarding the vision, yung ibigay mo kay Abraham, yung binigay mo kay Jesus, Lord, binigay mo kay Paul, continually na amin po makikita in the book of Revelations that Adam and Eve become nations and we are part of that nations. Lord, yung kingdom, Panginoon, Lord God, that you are the one, our King. Panginoon, continue to lead us and to guide us na ma-fulfill ito, Lord God. We pray, Lord, that you will give us good health and that, Lord, we will continue to bless you, na ang aming buhay, Panginoon, ay hindi maging mechanical o hindi something, Panginoon, na routine. But, Lord, we pray that we will have this experience of refreshing moment, that we can feel your power, we can feel your presence, we can feel, Lord God, the strength within us, that we are a spirit man, and that we are connected to you, the strong one of Israel. Lord, bless your servants, bless your people, Lord God, for apart from you, we can't do anything. Lord, we are the branches, and you are the vine. Continually, Panginoon, let, Lord God, this power continue to flow unto us, Lord God. Na even though, Panginoon, sometimes merong mga discouragement, Lord God, continue to repress us and hold us, Lord God, with your word, with your spirit, Lord God. Salamat po, Panginoon. You are our bread of life, Jesus. And thank you, Holy Spirit, that you are the living water. Continue, Lord God, to quench us and continue to fill us, Lord God. Salamat muli, Panginoon, Lord God. Alam namin, Panginoon, you are faithful. You will never leave us nor forsake us, and you will never fail us. Hallelujah. Because we are precious in your sight, because you have redeemed us for a purpose, for a reason. Salamat muli, Panginoon, Lord God, for the forgiveness of our iniquities, healing of our diseases, redeeming our life from destructions, and crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the ages. At muli, Panginoon, Lord God, bless every servants na narito ngayon, Panginoon, ibigyan din nakarating. Bless every home, every family, Panginoon, Lord God, that nothing is broken, nothing is missing, nothing is lacking, Lord God. And bless the church, that there will be unity, that there will be love and support, and there will be a oneness mind. And we continually, Lord God, rebuke and cast out the darkness in the name of Jesus. Lord, bring your people, Lord God, into unity, and that they will walk in light, they will walk in love. Salamat po, Panginoon, Lord God, for blessing us, your people, and your children. Thank you, Father, for Lord God, for your faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Yeah. Amen. Hallelujah. Amen.